Dahil walang kaganapan ay naisip ng mga kagrupo ni Shin na natakot ang ibang kaharian sa kanila dahil nasakop nila ang strategic location na Sanyo Castle ng Gi. Subalit nag-aalala si Shin kung ano ang lihim na inihahanda ni Riboko. Ipinatawag sila ni Moten bilang mga reinforcement, ngunit pagdating ay ang To Army pala ang inakala nilang mga kalaban. Giit nila Roko Omi at Kan-o na nakikita daw kasi ni General To na may paparating na gulo na mas malaki pa sa digmaan noong natalo si Oki. Sa timog ng Chin sa Fort ng Ko ay nagbabantay sa border ang To Army nang di inaasahang dumating ang army ng So Kingdom. Mabilis na nakarating sa hari ang balita na nasakop na ng So ang Nangko Fort sa pamumuno ng So General na si Rin Bukon. Nabalita din sa Royal Court na nilagpasan ng So Army ang mga kastilyo nila kaya nakarating na sa gitna ng Southern Chin ang mga ito. Dumating ang Chancellor at sinabing nauna na daw niyang pinadala sila General Choto at Mobu sa South. Giit ni Shoheiko na nakaiwas ang So Army sa dalawang general kaya parang laso ng mga ito na unti-unting wawasakin ang Southern Chin. Kaya ngayon ay nagmamadali sila Mobu at Choto na hanapin ang So Army. Pero nagmamadali din ang mga kalaban upang di sila mahabol nila General Mobu at Choto. Subalit nakasalubong naman nila si General To pero di natakot ang isang So commander dahil 5,000 lang sila to laban sa kanilang 50,000 kawal. Papanaain sana ni Hakurei si 5th Commander Daoki ng Chin ngunit sinaway siya ng So General at tinapos ito sa isang atake. Nakatanggap na rin ng utos sila Shin na sumali sa digmaan. At sa kanilang paglalakbay patungo sa timog ay nakita nila ang napakaraming sundalo ng Gi. Samantala isang kastilyo ng Chin ang nasakop na ng Gi at ipinag-utos ng commander na patayin ang mamamayan ng Chin. Kaya ang nadatna nila Shin ay puro mga bangkay ng mga kababayan. Ang tanging nagawa na lang ni Shin ay ang itayo ang kanilang flag at ipinangako na pipigilan ang Gi Army. Pero huli na rin ang lahat dahil nasakop na rin ng Gi ang Chin Castle sa Goryeo. Dumating ang report na sinasakop na rin ng Sho Army ang isa sa kanilang border kaya naisip ng Imperial Court ng Chin na nakipag-alliance si Riboko sa So at Gi Kingdom. Pinag-utos ni Shobo na magpadala ng reinforcement laban sa So Army. Si Shoheiko naman ay pinag-utos sa pagtibayin ng depensa at magdeklara ng state of emergency. Subalit dumating pa ang report na sinasalakay na rin sila ng 3 pang army mula sa En, Kon, at sa Kingdom kaya 6 na kaharian pala ang nagkampi upang tapusin ang Qin. Naisip nilang isa itong coalition kaya maaaring maglaho sa mapa ang kanilang bansa. Kasalukuyan ang nagtipon ng napakaraming army mula sa 6 na kaharian dahil plano ni Riboko na umatake ng mabilis upang maparalisa ang mga namumuno sa Qin. Patuloy ang mga report na isa-isang nasasakop ang mga kastilyo ng Qin kaya nawawala na sila ng pag-asa subalit pinalakas ni King Sei ang kanilang loob kaya natauhan sila. Samantala ang Shin unit ay wala pang alam sa tunay na nangyayari. Si Saitoko naman ay patungo sa Kingdom of Se upang makipag-ayos gamit ang kanyang impluensya. Habang papaakyat ay alam ni Saitoko na wala ring kasiguruhan na makipag-ayos ang Se kaya maaaring patayin rin sila doon. Kumakain ng ahas ang hari ng Se na si Oken. Giit ni King Oken na pinabagal niya ang kanyang army upang makapag-usap pa sila ni Saitoko. Agad na nagsimulang makipagnegosasyon si Saitoko kaya sinabi niyang magbabayad siya ng doble ng ipinangako ni Riboko kung hindi na ito sasali sa digmaan. Agad namang tinanggap ng hari ng Se ang alok dahil maiiwasan niya ang mabawasan ng kawal at makakakuha pa siya ng kabayaran. Saka nagbabala si King Oken na nung magkita sila ni Riboko ay napansin niya kaagad na mapanganib talaga ito. Dumating ang balita sa Qin na nagtagumpay sa negosasyon si Saitoko. Subalit meron pa ring 5 kaharian ang nais silang tapusin. Dumating rin ang report na may pumipigil sa puwersa ng Gi sa may Right Plains. Nakita nila Shin na nakikipaglaban na ang nasa 10,000 Qin soldiers sa 100,000 kawal ng Gi kaya naisip nilang isa itong suicide mission subalit nagiging effective ito dahil si Lord Yu pala ang nasa harapan. Hindi minaliit ni General Go Humei si Lord Yu dahil ito ang pumatay sa kanyang ama na si Gokei kaya pinag-utos na paligiran ito. Sumugod na rin sila Shin at winasak ang mga chariot na nasa likod upang suportahan sila General Yu, saka kumanan sila upang kalabanin ang mga chariot at muling sumunod sila Shin. Nakapagtataka naman tumatakas na ang General ng Gi at kakaiba din ang posisyon nito na nasa gitna ng kanyang hukbo. Subalit pinigilan sila ng instinct ni Lord Yu dahil may naamoy siyang patibong. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni General Yu ang bida para sabihin ang sitwasyon. Kaya kailangan daw nilang magtulong upang makapag-isip pa ng strategy ang Imperial Court. Sa ika-4 na araw ay dumaan sa lihim na ruta ang Shin unit sa utos ni General Yu. Kaya nakita nilang nandoon din ang ambush unit ng Gi na agad nilang sinugod at kaya napansin ni Go Humei na nakukuha ng Qin ang mga objectives kahit malaki ang kalamangan nila sa bilang ng sundalo. Kaya gagamit na sana si Go Humei ng bagong strategy subalit ipinag-utos ni Lord Yu na umatras. Dumating na ang puwersa ng show kaya nakipag-usap si Go Humei kay Riboko. Nagtanong si Riboko kung ba't di pa sila nakakarating sa kanilang tagpuang lugar. Kaya nilinaw ng Gi General na kailanman ay di sila napasailalim sa command ni Riboko kaya kikilos sila ng naaayon sa kanyang kagustuhan dahil simula pa lang na mabuo ang coalition ay panalo na sila sa Qin.
Halos mabaliw na ang Imperial Court kakaisip ng strategy ngunit kakagising lang ng Chancellor. Sa kabila nito ay may 20% win rate strategy na nabuo si Shohei-kun na nagustuhan ni Ryo Fui. Kaya ipinatawag ni Shohei-kun ang lahat ng general sa isang pagpupulong. Samantala napilitang tumakas ang mamamayan ng Qin dahil sa digmaan kaya naalala nila na noon ay hindi nila ito naranasan sa panahon ni King Sho. Dumating na rin ang lahat ng Qin general upang marinig ang kanilang sugal na strategy laban sa kalahating milyong kawal ng coalition. Nauna sa tagpuan si Go Hao-mei at minaliit siya ng commanding general na si Ordo dahil isa lang siyang bata kaya tinabihan niya ito dahil nais niya rin sa gitna. Dumating na rin ang commanding general ng Song na si Conmay na sa bigat ay nawasak ang upuan. Nandoon na rin ang commanding general na si Seikai. At huling dumating sila Riboko kasama ang Chancellor at High Commander ng Song. Natutuwa daw si Ordo na makilala ang nakatalo kay General Oki. Ngunit nagtataka si Seikai kaya sinabi ni Riboko na si Shun Shinkun ang magiging commanding general nilang 5. Walang tumutol dito dahil kilalang magaling sa digmaan ng Chancellor at High Commander ng Song. Plano ni Shohei-kun na mag-focus sila sa depensa dahil sa malaking agwat ng coalition sa kanila kaya gagamitin nila ang malaking pader ng Konkoku Pass. Nang dumating sila Shin ay nakita nila ang lahat ng puwersa ng Qin sa isang lugar. At sa unahan ay ang Great Wall of Konkoku Pass na sa sobrang taas ay kalahati lang nito ang wall sa capital ng Qin. Ginawa pala ni Riboko ang coalition dahil sa pagsakop ng Qin sa Sanyo na isang strategic location. Kaya naman nagkasundo ang coalition na burahin sa mapa ang Qin na nagbabalak silang sakupin. Nakita ni Shin sila Ohan at Moten na naka-assign kina Mobo at To, habang si Shin ay kay Lord Yu. Nagawa pang batiin ng bida ang promotion ni Ohan na 3,000-man commander ngunit balak na daw nitong maging 5,000-man commander na pumapangalawa na sa isang general. Kaya ipinangako naman ng bida na uunahan niya itong maging general. Sa kabuuan ng strategy ay sila Mogo, Choto, at Konki ang mga general na nagbantay sa Konkoku Pass. Sa kanang bundok ay sila Mobo at To, at sa dulong kanan ay sila Lord Yu ang bantay. Samantala magkasamang nanonood sila Riboko at Shun Shinkun. Dahil sa panik ay nabunggo si Ko kaya nag-alala ang kaibigan sa ipinagbubuntis nito. Natatakot si Ko kaya sinabi niyo na may proteksyon pa silang Konkoku Pass pero nag-aalala din siyang makapasok ang mga kalaban. Kaya pinalakas nila ang loob ng isa't isa at nagtiwala na lang sa mga namumuno sa Qin. Nasa harapan nila Shin ang 120,000 na kawal ng Sho samantalang nasa 40,000 lang sila kasama ang army ni Lord Yu. Sa posisyon ng Mobo at To army ay may 90,000 silang sundalo ngunit ang kaharap na So army ay nasa 150k. Sa Konkoku Pass naman ay merong 150,000 ang Gi at Kon army. At ang 70,000 Osen army sa kaliwa ay kaharap ang 120k na army ng N. Sa signal ni Shun Shinkun ay itinaas ang mga flag, kaya sisimulan na ng So General ang digmaan kung saan nakita nito ang So General na si Rinbuko na siyang pumatay sa tauhan niyang si Daokin. Subalit di pa natatapos sa speech si Rinbuko ay sumugod na kaagad si General Yu, kaya sumunod na rin ang batalyon ni Shin. Natuwa si Ordo dahil nilapastangan ng Qin ang So General. Naghanda ng mga sibatang Sho soldiers ngunit winasak lang sila ni Lord Yu kasama ng cavalry nito. Maging sila Shin ay winasak ang mga frontliner ng Sho. Nagalit si Conmay sa pambabastos ni Lord Yu kaya pinag-utos din ni Rinbuko na wasakin ang pagmumukha ng mga Qin monkeys. Saka pinag-utos na rin ni Go Hao-mei na sakupin ang Great Wall of Konkoku Pass. Narinig ni Kyukai ang usapan na sinasakop na ng coalition ang Qin. Subalit nagpasya siyang magtiwala na lang na makakasurvive sila Shin. Nakita nila Sosawi na nakakatakot talaga ang army ni Lord Yu. Ngunit nagtataka si Ten dahil di pa rin kumikilos si Sho General Rihako. Nakikita rin nila Riboko ang kalagayan ng mga sundalo ng Sho pero malaki daw ang tiwala niya sa taktisyon ng Sho na si Keisha. Samantala patuloy pa rin ang pagsugod ng army ni Lord Yu pero pinababayaan muna ito ni Keisha upang mapagod ito. Ngunit dahil sa instinct ay napansin rin ito ni Lord Yu. Kumpiyansa daw si Riboko na mababasa ni Keisha ang kilos ni Lord Yu dahil pareho silang umaasa lang sa battle instinct. Nang mapansin ni Keisha na naghahanda sa susunod na pagsugod si General Yu ay gumawa siya ng hakbang upang mapunta sa likod ng army nito sila General Mangoko. Nalaman nila Lord Yu ang nangyayari sa likod pero wala silang magawa upang mailigtas ang mga ito dahil masisira ang kanilang formation. Pinagpapatay na nila Mangoko ang mga pagod na sundalo ni Lord Yu. Napahanga si Rihako dahil alam nitong binabasa ni Lord Yu ang kilos ng mga kalaban kaya hindi sa kanila sinabi ni Keisha ang strategy nito. Narinig ni Keisha ang mga galit na puwersa ni Mangoko at nag-alala si Ten na maubos ang kalahati ng kawal ni General Yu. Nawala na ng pag-asa ang mga ito ngunit dumating si Shin upang pamunuan ang mga pagod na cavalry ni Lord Yu. Dahil dito ay si Shin ang mangganguna sa nasa 10,000 na army ni Yu. Habang nakikipaglaban siya ay naisip ni General Yu na isa ring instinct type si Shin. Ngunit dahil dito ay muli nang sumugod ang grupo ni Lord Yu sa napakaraming sundalo ng Sho. Walang makaakyat na kalaban sa Konkoku Pass dahil pinapaulanan nila ng palaso ang mga
ito. Isang tauhan ni Conky ang Bano gumamit ng pana pero binigyan pa rin ito ni General Conky ng 1,000 tauhan dahil nakakatawa. Kalaunan ay dumating ang napakalaking siege tower patungo sa Konkoku Pass. Kaya pinag-utos ni General Choto na sunugin ito ng mga palaso ngunit namatay ang apoy dahil sa espesyal na kahoy na ginamit dito. Subalit napansin ng Qin Army na hindi pa rin ito naabot ang itaas kaya sinabi ni Choto na wala pang nakakapasok na kalaban sa Konkoku Pass. Ngunit may itinatago palang lihim ang Siege Tower dahil may kakayahan pala itong gumawa ng tulay patungo sa itaas ng Great Wall dahil si Go Humei ang nagdisenyo nito. Binatikos ngayon ng mga Gi soldiers si Qin General Choto samantala di tumigil sa pagpapaulan ng mga palaso ang Qin pero nakaakyat na ang Gi soldiers sa itaas ng wall kaya tinawanan ni Conky si Choto. Subalit meron pang isang Siege Tower na mabilis na patungo naman sa kinaroroonan ni General Conky. Samantala di makasugod si General Ordo sa stronghold ni Qin General Osen. Inilapag na ang isa pang tulay mula sa isa pang siege tower kaya nagsiakyatan ng mga Gi soldier. Pero naghagis ng napakaraming langis ang mga bata ni Conky sa mga ito kaya nang sinunog niya ay mabilis na nagliyab kasama ang mga sundalo ng Gi. Nainis si Go Humei dahil nasunog lang ang isa niyang pinaghirapan na siege tower. Samantala sa gilid ay nandoon ang army nila Mobo at To ngunit pinagpapatay na ng unang puwersa ng So ang frontliners nila sa pamumuno ni Koyuko. Tapos nag-assist pa si Hakurei gamit ang kanyang mga archer. Naghihintay lang ng pagkakataon si General Mobo. Nang kumilos na rin sila Rinbo kaya sumugod na rin sila Moten. Dito ay naalala ni Moten ang pag-uusap nila ng ama na target nito ang commanding general ng So kaya si General To ang haharap sa First Army. Ganado si Moten kaya ginanahan din ang kanyang mga kawal. Nadismaya si Koyuko dahil mukhang babae daw ang commander ng makakaharap kaya tinapos niya agad ito na ikinagalit ng kawal nito, subalit nakaligtas pala si Moten na ipinagtaka din ni Yuko kaya muli siyang sumugod at inatake ang Qin commander ngunit siya pa ang muntik nitong mapatay. Nang malaman na magaling si Moten ay gagamitin na ni Yoko ang treasure sword nito. Pero naagaw ang atensyon nang sumugod na rin sila Roko Omi patungo sa susunod na So Army kaya nawala sa paningin ni Yoko si Moten. Nais lang daw ni Moten na gampanan ng misyon na tumulong sa pagpatay kay General Rinboko na siyang nasa First Army ng So. Ngunit nagtaka sila Moten dahil sila Roko Omi ay dumiretso na kay Rinboko imbis na sa mga kawal lang ng So. Napatras lang si Roko Omi kaya nalaman ni Panochi na marami na itong matinding karanasan sa digmaan. Saka dumating si Rinbo na tinanong kung anong meron sa hairstyle ni Rinboko na ikinainis nito. Nagmadali si Koyuko upang tulungan ang kanilang general ngunit sumugod na ang dalawang Qin commander pero biglang na headshot si Rinbo na agad nitong ikinasawi sa kainatake ni Rinbukon si Roko Omi. Napatay ang isa pang kawal dahil isang ace archer ang kumakana sa kanila. Ayaw din ni Rinbukon na manggialam si Hakurei sa kanyang laban. Naisip ni Moten na itumba si Hakurei kaya matapos mag-utos ng strategy ay agad na silang kumilos samantala naglalaban na ang dalawa subalit inaatake din si Roko Omi ng archer. Nag-alala si Lieutenant Kuzen dahil masyado na silang malalim ngunit kailangan na nilang mapatay ang archer kaya inutusan ng commander si Lieutenant Rikusen na captain ng heavy cavalry na pinaulanan ng mga palaso pero baliwala sa kanilang armor kaya hinagisan nila ng sibat si Hakurei. Di nito namalaya na papatayin na siya ni Moten ngunit iniligtas ito ni Koyuko kaya nahulog si Moten at talagay ang buhay sa panganib. Mabuti ay dumating si Ohan na inatake si Koyuko. Pinag-utos ni Hakurei na umatras ang archers at tawagin ang heavy cavalry. Nakasakay na rin sa kabayo si Moten saka nagharap sila Yoko at Ohan saka dumiretso ito kay Moten na nakailag muli at sinalag ni Ohan ang palaso ni Hakurei saka tumakas ito sa mga tauhan ni Ohan ngunit dumating na ang So heavy cavalry at agad na na-join force sila Hakurei at Koyuko pero tumanggi si Ohan na makipagsanib puwersa kay Moten. Inilabas na ni Yoko ang legendary bakuya na gawa ng sikat na mag-asawang blacksmith na sinasabing nahihiwa ang kahit na ano. Pero walang paki dito si Ohan at sumugod na sila Moten kay Hakurei kaya si Yoko ang makakaharap ni Ohan. Nagawang mapabagsak ni Rinbukon si Roko Omi. Saka pinagmayabang ni Rinbukon na mas malalakas ang mga So General dahil mas matindi ang kompetensya dahil sa laki ng populasyon ng So. Kaya ang mga So General ay mga Great General na daw ng ibang kaharian kaya hukayin daw nila si Oki kung nais nilang matalo siya. Subalit nang dumating ang dating lieutenant ni Oki na si To ay nanginig si Panochi. Tinanong ng mga lieutenant kung ayos lang ito kay Mobo. Kaya naalala ng general na nag-usap na sila nito tungkol dito. Tinanong niya rin kung sigurado bang makakaya ito nito. Sagot nito na matagal na siyang malakas at siya ang tumulong kay Oki upang makilala sa buong Middle Kingdom. Walang magawa ang infantry ng So sa halimaw na Qin general. At madali lang din itong nasalag ang atake ni Rinbukon at bahagyang napatras.
Samantala di makalapit si Koyuko dahil sa distance advantage ng spear ni Ohan. Habang nagtatagisan ng lakas ay napansin nilang natatalo si Rinbokon kaya napatanong ang Sou General kung sino ang kanyang kaharap dahil nang muli siyang umatake ay parang wala lang na sinalag ni General To. Sumakay naman sa chariot si Hakurei ngunit nasa ilalim pala nito si Moten, kaya matapos ang sneak attack ni Moten na puminsala dito ay kaagad siyang tumakas. Ibinibigay ni Rinbokon ang lahat ng lakas pero tila walang epekto ang kanyang mga atake at napaatras pa siya nito. Gayunpaman ay kumpiyansa pa ring sumugod si Rinbokon kaya tuluyan na siyang tinapos ni General To. At naalala pa ni Rinbokon ang kanyang asawa bago siya mahulog sa kabayo at nagbunyi ang chin sa pagkapanalo ni General To. Mabilis na nakarating kila Shun Shinko ng balita at alam na rin ito ng mga general ng iba pang kingdom dahil may kanya-kanya silang mga intelligence unit. Kasalukuyan pa ring lumalaban sila General Hyo at napansin ni Ten na wala na sila sa formation kaya naglakas loob siyang lumapit. Nasa panganib ang Shin Force dahil sa kapal ng alikabok. Ngunit naglakas loob pa rin sila at umasa na lang na ligtas pa rin ang kanilang Commander Shin na pinagtutulungan ng Show Army. Napansin din nilang parang mga adik ang mga kalabang Show Army dahil mukhang sabog din ang general nila na si Mangoku, ngunit matapang pa ring umatake sila Shin. Ang dahilan pala ay mga sabik sa paghihiganti ang buong army ni Mangoku dahil mga pamilya sila noon ang inambush ni Chin General Hakoki sa Battle of Chohei.